Hi, kamusta po kayo? Ito po si Dr. Tony Liachon, isang independent health reform advocate, isa po akong internal medicine and cardiology specialist po. At ito po ang reseta para sa araw na ito. Ang ating pong i-discuss ay tungkol po sa pneumonia, particularly sa storya ho ni Pope Francis o ni Pope Francisco na nagkaroon ho ng pneumonia at ano ang impact nito para sa atin hong bansa. Kasi sa mga hindi nakakaalam, ang pneumonia ay isang killer disease at isa siya sa top killer diseases ng bansa. So, ang papa po ay 88 years old. Siya po ay nagkasakit on actually Valentine's Day, February 14, at siya ay na-hospital sa Gemelli University Hospital. At ang sinabi, according to the reports na galing sa Vatican, ay siya po ay nagkaroon ng bronchitis muna. So, ang lungs ay nahati o yung respiratory tract ay nahati from the upper respiratory mula ho sa ating bibig, tapos bababa ho yan sa pharynx, and then bababa ho yan sa trachea or the windpipe, tapos bababa ho yan sa atin pong bronchus, and then sa pneumonia. So, nag-umpisa ho sa bronchitis, hindi pa pneumonia. At ang sinabi ay ang papa daw ay may irritating cough, no? At based on history, ang papa pala ay parang yung isang lungs niya ay na-opera na dati. At yung bronchitis ng papa ay naging double pneumonia. At serious siya at nilagay po siya sa isang mechanical ventilator. We don't know whether ventilator or tinatawag ay BiPAP, no? Pero whatever it is, binigyan siyang support. So, mas maganda ma-discuss natin kung ano impact ng pneumonia sa ating bansa at paano tayo nagkakaroon ng pneumonia. Nito lang mga nakarang araw, actually last quarter, starting December, nagkaroon ho ng surge ho ng influenza or flu sa maraming bansa, Japan, Korea, at nadala rin sa ating bansa dahil malamig ang panahon, seasonal, at ang iba nagkaroon ng bacterial pneumonia. Maraming types of pneumonia, may viral, tapos meron hong bacteria. Ngayon, pag nagsama po sila, delikado yon. Ngayon, ang influenza, ang pinaka-common ho yung letter A. At yan ang nakita sa maraming tao. Pero hindi naman lahat nire-respiratory panel natin kasi mahal po yun eh. So, ina-assume natin, pagka ang tao ay merong ubo, lagnat, sipon, at parang mahina ang katawan natin, meron tayong body malaise, flu kagad dyan, lalo na kung maraming tao. So, ang kailangan natin ay bigyan kagad ng gamot. At ang gamot para sa influenza, ang tawag ay Tamiflu, at kailangan nyo na reseta kagad sa doktor kasi hindi siya magiging effective. Effective kagad siya within 48 hours hanggang 5 days. Pero pagka ang plema ng pasyente ay naging berde o dilaw, nag-extend ng more than the usual na 2 hanggang 5 days, baka may bacterial super infection na to. So, kailangan natin hong maintindihan. So, ang characteristic ng pneumonia ay lagnat, napakataas, ubo, na napakagrabe, maaaring mag-umpisa na puti ang plema or dry, irritating cough, tapos mahihirapan ka ng huminga. At dapat mabilis. Kasi kung ikaw ay mayroon comorbid condition, kunyari meron kang heart disease, kayo may high blood, kayo meron kayong diabetes, or other diseases, maliban sa pag-edad, delikado po yan. At ang mga pasyente ko
during December, na-ICU. So there was a time, kalahati ng ICU, pasyente ko po kasi marami akong pasyente may edad at ang dami nagkahawahan. 2 sa pasyente ko ang na-intubate at 2 pasyente din ang namatay din po. Kaya wag natin siyang imemenos kasi it can lead to other cardiovascular problem as well. So, yun ho ang gusto kong sabihin tungkol dito. Kasi ang impact nung nangyari sa Pope ay naging sikat because an important personality ang nagkaroon. Pero, Pope po yan And ang ibig sabihin, all the medical attention maibibigay sa Pope. Paano ho ang karaniwan tao na hindi naiintindihan ho ito? Ang maganda na na-address natin kasi kahit ho tayo importanteng tao, regardless of the age, pwede ho tayo mahawa. Ako nga, ayaw ko ho magkaubot sipon kasi alam ko, mitya yan to have pneumonia Kaya kung maaari, bigyan natin ng pansin ito. Mamaya, dun sa other part, meron ho akong mga isasuggest na tips sa inyo, prevention, para hindi kayo nagkaka-pneumonia. So, dun ho sa gusto nating sabihin tungkol dito, meron ho kasi tayong pwedeng gawin ho tungkol sa pneumonia. And I think kung educated tayo, empowered tayo, napiprevent natin ito. At hindi ho tayo pupunta sa ospital kasi it will drain your savings Magkano po ang admissions in the hospital sa antibiotics lang, sa confinement, sa room rate, sa bababayad sa doktor. Lalo na kung ang PhilHealth natin ay hindi natin magagamit at ang out-of-pocket natin ay medyo matindi. Pag ho tayo na hospital, minimum ho na 7 days. Kasi ang 7 days po, mga kaibigan, yun po yung haba ng antibiotics na gagamitin natin. Paano kung complicated pneumonia at hindi ho basta-basta? So, yung updates ho tungkol sa Papa ay may impact din sa bawat Pilipino. Kasi tayo, hindi katulad ng ibang bansa, katulad ng mga first world countries, kunyari Inglaterra, kunyari ay Canada, or European countries, Australia, New Zealand, na ang healthcare ay libre. Tayo po, ang tindi ng out-of-pocket expenses natin. Umaabot po sa 44 hanggang 50% ang binabayaran natin. Yun ay tansya ko palaang. So, kailangan natin na ma-prevent ho ito. At ang best prevention na nakikita ko is trying to educate the people again. And let us not be relaxed and let us be vigilant tungkol po sa pneumonia. So, yan ho yung first part na gusto ko pong sabihin sa inyo. At sundan ho natin ho itong paglalahad ko sa inyo. Ano ho ba yung symptoms ho nito? Ano yung signs na meron kayong pneumonia? At ano pa ang pwede nating gawin, no? So, ako po si Dr. Tony Liachon, mga kaibigan. At ito po ang reseta natin para sa araw na ito. Huwag po kayong bibitiw, sundan niyo po ang segment tungkol ho sa pneumonia. Nagbabalik po si Dr. Tony Liachon, isa pong health reform advocate, isang internist, cardiologist, at gusto kong ipagpatuloy po kung paano natin madadiagnose kung meron ho tayong pneumonia. Okay, ang una niyan ay tungkol ho sa ating katawan. Dapat na intindihan natin. Mag-uumpisa ho yan sa lagnat, tapos ubo, na very irritating, tapos meron ka ng sipon. Diyan mag-uumpisa yan tapos masama ang katawan mo. Yan ho yung tinatawag natin influenza. Pero pwedeng dumiretso kagad, depende kung ang inyong katawan ay mahina. So, ang gagawin nyo dyan,
magkakaroon muna ho kayo ng measure sa bahay. Siyempre, magpapahinga kayo, inom ho kayo ng gamot ho sa sipon, inom ho kayo sa lagnat, sa ubo, ipapahinga niyo yung body niyo. Karamitan, ang mga pasyente, gustong pumasok agad. So, dalawa nangyayari dyan. Napapagod yung katawan nyo at nanghahawa po kayo. Ngayon, ang matindi niyan, sa bahay, hindi na tayo nagmamask. Hindi rin tayo nagmamask sa opisina. So, pagbahin ninyo, ilan ho ang kalat ho niyan? So, siguro mga 8-10 tao ho yan. Kaya, yung cup etiquette, dapat natin ginagawa, no? Lalo na kung meron tayong signs and symptoms ng nag-uumpisa na upper respiratory tract infection. So, nag-uumpisa muna yan, upper respiratory tract infection. Now, pag hindi gumagaling, kukonsulta ka na sa doktor. Kadalasan, gagawin ng doktor, papa-complete blood count kayo para tingnan yung white count. At papa-chest x-ray kayo. Ngayon, kung clear, maaaring resetahan kayo ng gamot muna sa influenza or mag-antibiotics na kaagad. Pagkatapos, i-chest x-ray kayo. Kung may pneumonia kayo at positive, maaaring kung mild moderate lang, hindi mo na kayo i-confine. Pero kung kayo ay matanda na, kayo po ay may hika, kayo po ay naninigarilyo, kayo po ay may diabetes, may hypertension, at meron kayong congestive heart failure or may chronic kidney disease at may dialysis, malamang ihuhospital ho kayo niyan. At dito ho, sa ating bansa, mangingimi ka pa na magpunta sa ospital. Kasi pag nalaman mo na yung presyo, baka ho naman atakihin ka ho dun ho sa magagastos nyo. Kaya dapat talaga meron ho tayong sapat na ipon at meron tayong HMO card. Or kung wala tayong HMO card, kahit man lang yung PhilHealth natin, maasahan natin. Kaya dapat naguhulog kayo sa PhilHealth na kinakaltas ho sa ating sweldo ho yan. So, yan ho ang masasabi natin dun sa signs and symptoms natin at how do you diagnose it. Ngayon, ang kailangan dyan maagap ka kasi sometimes, dahil nahuhuli ka, ang pasyente naglalanding sa ICU. Pag nasa ICU ka, yan ho ang mahal ho dyan kasi siyempre, yung ICU ng bawat hospital, kay public, kay private, nagmamahal ho ang rate niyan At yung antibiotics na gagamitin natin, mas matapang kaysa sa ordinary. Kung yung gamot na inireseta ng doktor sa inyo ay hindi effective. Kaya dapat talaga, prevention is better than cure talaga. Pag nasa hospital na tayo, wala na tayong magagawa dyan Ngayon, sino ang mas mga vulnerable? So ito mga kaibigan, para mag-ingat kayo. Ang unang-una yung matatanda, above 60. Yan. Or kahit 50, kung meron kayong mga sakit. O kahit nga 40 Ang concern natin dito, kung meron kang ibang sakit. Kung meron kang hika, kung naninigarilyo ka, kung mahina ang katawan mo, lagi kang puyat, meron kang alta presyon, may diabetes ka, meron kang signs ng heart failure, nagdadialysis ka, kayo yung vulnerable na tamaan Kaya dapat maintindihan nyo na pagka medyo hindi na yung magandang pakiramdam nyo, dapat pupunta kaagad kayo sa ospital para maresitahan kaagad kayo. Kasi kakaiba ho ito Sa atin sa Pilipinas kasi, nababaliwala natin to. Or hindi naman binabaliwala. Ang tingin ko, hindi na i-ignore, but because we don't have much accessibility para ho sa healthcare, no? Do you know that 50% of our patients or kapwa Pilipino ay hindi nakakakita ng doktor? Maniwala kayo, sa data na galing sa Department of Health. Kasi ang atin hong bansa archipelago. Yun hong National Capital Region at Luzon areas, yan, medyo malapit ho yan sa Kabihasdan. Pero pag layo-layo nyo po sa NCR or doon sa Luzon area, mas malayo po kayo,
Wala kayong mahanap na doktor or hospital. Kaya mas marami nagkakasakit. Kaya ang pag-uusapan natin mamaya, paano natin mapiprevent ito kung walang doktor? At napakahalaga niyan kasi considering na sa panahon ngayon na pagka ikaw ay na-hospital, ang laki na magagastos mo, madedrain talaga ang savings niyo. At ang iba talaga, kahit may pera pa, ikamamatay niyo po yan. Medyo hindi natin siya binibigyan ng importansya. So, dati yung mga nadidiscuss ko ay lifestyle diseases or non-communicable diseases. Pero ngayon, tumatahak ako sa isa sa pinaka-importanting sakit na communicable disease at ito'y pneumonia. Maliban sa HIV, maliban sa tuberculosis, ang pneumonia, whether influenza or viral, ay importante or bacterial ay importante para sa bawat Pilipino. So, mga kaibigan, nailahad ko dito ang signs and symptoms ng pneumonia. Nailahad ko dito ang signs and symptoms of upper respiratory tract infection. Nailahad din natin tungkol ho dun sa mga vulnerable patients natin. At pipilitin natin na ma-inform ang publiko upang sa ganon, malaman nila kung anong gagawin. Mahirap po sa panahon ngayon, in this time, habang ngayon ay tag-araw, now is the time para tayo ay magbakuna. Yan ang isa sa next topic ko, kasama ng treatment. Part of our prevention is to make ourselves healthy by stopping smoking, stopping drinking, good diet, good exercise, okay ang body weight natin, dapat wala tayong pagpupuyat, nakakabili tayo ng gamot, punta tayo kahit papano, nakakapagpa-laboratory, reseta, napaka-importante niyan. So, sa last part natin, mga kaibigan, ilalahad ko sa inyo on how do we access yung influenza vaccines at saka dun ho sa bacterial pneumonia. At paano natin ho matutulungan ang mga kababayan natin tungkol dito. Ang topic natin, huwag ho kayong umabot sa ospital. Yan ang ayaw natin. Pag na-hospital tayo, ubos ang pera natin. So, mga kaibigan, ang inyong pong lingkod, si Dr. Liachon, ay magpapatuloy ho, maya-maya po, tungkol ho, dun ho sa prevention and treatment. After na mabibigyan ho kayo ng updates tungkol ho sa condition ni Pope Francis, anong impact sa Philippines, anong signs and symptoms ng pneumonia, sinong vulnerable na madaling magka-pneumonia. Tatahak tayo, mga kaibigan, sa prevention at saka treatment regarding ho pneumonia. Nagbabalik po si Dr. Tony Liachon. Napakahalaga po ng topic natin tungkol sa pneumonia na naging paksa dahil sa pagkakasakit ng Santo Papa. Pero ang gusto nating gawin ngayon, after na may ilahad ang big picture tungkol sa pneumonia sa Santo Papa, sa Pilipinas, mailahad yung signs and symptoms, ma-self-educate tayo. Paano nyo ba mapiprevent ito? Ito yung aking secret. Alam nyo, hindi pa rin ako umaalis doon sa COVID pandemic preventive measures. Pag pumupunta ako ng mall, pag nagsisimba po ako, pag po ako ay nasa ospital, nakamask pa rin po ako. Nagtatanggal lang po ako ng mask pagka ang feeling ko, ako lang at saka po konti ang mga tao. Pero, bakit ko po ginagawa yun? Kasi, aside from force of habit na, gusto ko i-protect ang sarili ko. Kasi, if I will not protect myself, then
pwede ko mahawahan ho yung members of the family. Eh, ang mode of transmission ho nito ay sa hangin. Droplets po eh. Eh ngayon, ang kawawa ho dito, yung mga bata, mga less than 5 years old, at saka yung matatanda. Di ba? So kung meron kayong mga magulang, lolo at lola, madadali po yan. Ngayon, pag naman ho nahawa kayo na galing hospital, madadala nyo, eh mas matitindi ho ang mikrobyo from the hospital eh. Ngayon, sa mall naman, bakit naman ho ako nagmamask at nag-alcohol pa rin pag madumi? Eh kasi hindi naman nyo alam yung level of vaccination of other people eh. Ibig sabihin, alam ba natin ang nabakunahan? I don't know, pero I think medyo mababa ngayon kasi hindi natin alam kung may supply o libre. I don't know. Yan ang problema natin eh. Kaya dapat lahat ho ng tao sa Pilipinas nagbabakuna sa influenza at saka po sa pneumonia. Kasi meron hong tinatawag na herd immunity. Isa ho siyang term na sinasabi, pag nabakunahan ka, napoprotektahan mo ang maraming tao. Yun ang tinatawag na herd immunity. So, kailangan magpabakuna tayo. At ang flu vaccine ay hindi naman mahal. Libre nga sa center yan eh. At ang bacteria, pneumonia, do medyo mahal siya, pero kesa naman makonfine ka, importante yon. Ngayon, hindi ibig sabihin pagka ikaw ay nabakunahan na, hindi ka mahahawa. Depende yan sa level ng iyong resistensya. Kung mahina ang resistensya mo at meron kang comorbid condition, maaaring ma-lessen or ma-reduce or ma-mitigate yung mga komplikasyon or mabawasan. Depende ho eh. Kaya dapat maaga po kayo dyan kasi mahal ho ma-hospital sa panahon ngayon, particularly po sa Pilipinas. Now, ito ho ang tip ko sa inyo. I think you have to maintain your mask, yung alcohol, social distancing, and then palakasin nyo yung katawan ninyo. Usually, madali lang naman mag-protect eh. Inom kayo ng maraming water. Number 2, kayo po'y mag-sunlight ho. Tapos kung ang feeling nyo, may ubot sipuno kayo, kayo po ay magmumog, mag-gurgle ho kayo, mga kaibigan, ng mainit-init na tubig. No? Yung sinabi ng mami ko ho dati, may asin. No? Lagyan ng konting lemon. Tapos, kung may mouthwash, di mas magaling and prevent. Ngayon, pagka hindi gumaling kayo, in 3 to 5 days, either mag-telemedicine na kayo or magkonsulta kayo sa doktor. Pero sigurado ako, pag may lagnat kayo na 38, 39, ng ubo nyo ay grabe, hindi gumagaling, at ang plema nyo ay berde o dilaw, at hinahapo kayo, at kayo po ay masama ang lagay, huwag nyo nang hintayin ho yan. So, ang sinasabi ko, walang tatalo po sa people's empowerment. Ibig sabihin, sa atin ang gagaling yan. At kaya natin tinuturo, kasi itong last 3 months, masasabi ko, isa sa pinaka-malungkot kong time, dahil at the time na nagse-celebrate ang mga tao sa Pasko, ang dami naka-confine naman because of pneumonia, dahil seasonal nga, malamig eh, at dikit-dikit ang tao, plus, at the time na ang mga doktor ay bakasyon din, plus ang daming gastos natin. Kaya, mga kaibigan, ang ipapayo ko po sa inyo, habang ngayon ay tag-araw, go to the centers, go to your doctors. Magpabakuna ho kayo for flu and pneumonia vaccine. And then, try to increase po ang inyong resistance by the preventive checklist natin. Ulitin ko, huwag kong maninigarilyo, huwag magbe-vape, mag-diet po tayo ng gusto. Kung may diabetes kayo, kontrolin nyo yung sugar ninyo. Pag mataas ang sugar, mas mataas ang probability na madali kayo maapektuhan. Mag-exercise kayo, 20 to 30 minutes a day, magpa-araw kayo. Magpapayat po kayo, mas mataba po, mas grabe po ang komplikasyon, mas mahirap huminga. Mental health. Ang mental health, dahil sa kapapanood natin ng social media,
Yan ho ang nangyayari. Nai-stress ho kayo doon. Kaya ako, hindi ako masyado nagbababasa ng social media. Ang peg ko lang sa healthcare lang ako nanonood. Pag ho kasi nag-social media kayo, nawawalan ho kayo ng attention ho doon eh. Kaya ang payo ko sa inyo, maintain your physical health and your mental health upang sa ganon, ma-maintain din yung emotional health ninyo. At the end of the day, dapat malakas ho tayo physically, mentally, emotionally, and spiritually. Diyan ho nagtatapos. Ako po si Dr. Tony Liachon. Let's reset our lifestyle. Reset our mindset para we will all have a good life.